talagang sharer. Kaya po, ah, ah, magtaas na lang po ng kamay ang nais na mag-volunteer na magbahagi sa umagang ito. Ang unahin ko po muna ay ang may kaarawan. Isa po siyang alagad at choir. Si kapatid na Monet Cao ng Bisal, San Pablo. Happy birthday, kapatid! Salamat po, Ama, sa isang taong ipinagkaloob mo sa akin na mabuhay sa mundong ito. Nawa po, Ama, sa pagkakataong pong ito, ako'y nagpupurit nagpapasalamat sa iyo sa mga kagalakan, kapayapaan at pagtitibay na ipinagkaloob mo po sa akin at nanahan ng tuwiran. Salamat. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po'y magpapasalamat sa ating dakilang Ama sapagkat ako'y isa sa pinili niya na isang mapalad na anak niya. Sapagkat sa aking pong kaarawan, ako'y nagagalak sapagkat yung nadarama ko pong ipinagkakaloob niya sa akin na sa mga pinagdadaanan po namin sa ngayon, ay hindi ko po nadadama yung bigat, yung kalumbayan, kundi po hiniling ko po sa Ama na anuman po ang aming pinagdadaanan sa aming buhay, sa aming pamilya, ay yung kagaanan ng kalooban at kapayapaan, kagalakan. At wala na rin po akong hinihiling sa kanyang material, kundi yung pong spiritual, na ako po ay makasunod sa kalooban niya. Bilang ako po ay hinirang alagad sa katauhan na ating mahal na Apo Kunching, salamat po at pinili niya po ako sa dakong ito. Tunay nga po na, alam niyo po, napakahirap po talaga yung, hindi po ba mahirap tayo makasunod sa Panginoon, pero may kaparaanan po siya kung gugustuhin ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Pangalawa po sa ating mahal na Apo Kunching, kundi po sa kanyang katauhan, sapagkat doon po ako nagkakaroon ng katatagan. Siya po ay inspirasyon sa ating lahat. Nagkakaroon po ako ng pagtitibay at katatagan sa aming pamilya. Ayun nga po, sa kabila nga po ng isa po pong hiniling ko po sa Ama na sa aming pamilya po na yung mga anak po namin, ng kabiyak ng puso ko, talaga pong yun po ay hindi pa gaanong bukas sa ganitong gawain. Pero sa kaparaanan ng Panginoon, na yung pong isang anak ko ay nagkaroon ng karamdaman. Halos 2 linggo po siyang nagkasakit, hindi po siya makakain, hindi po siya makainom ng tubig. Alam niyo po, sa tulong lang ating Panginoon, kailanman po tayo po kahit po sino po man sa atin, hindi natin po pwedeng husgahan ang isang tao o magulang o anak. Sapagkat nung pong nagkasakit po siya, sabi ko po, manalig ka na ikaw ay gagaling. Araw-araw po isinasama ko po siya nung panahong pong iyon na siya may karamdaman na talagang hindi na po siya makakain, nasa itaas po siya, halos hindi na po siya makababa. Nung isang araw po,
hindi, nung babanyusan na po siya, tinawag po siya ng kabiyak ng puso ko yung pong aking hipag na si Ate Mirna, isang alaga din po yun, na sa tulong ng ating Ama, ginamit po ang katauhan ng ating kapatid na iyon, na binanyusan po ang aking anak. Alam niyo po, buhay ang Diyos sa mga oras pong iyon, pinangusapan po siya, taimtim po kaming nanalangin, na sama-sama po kaming nananalangin, na lumakas po ang kanyang pangangatawan, siyempre po higit ang kanyang kaluluwa. Yun po, nung po pinangusapan siya ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na kapatid na Mirna, alam niyo po, nakainom na po siya ng gatas. Talagang pinilit po niya. Nakakain po siya na, bagamat hindi po siya makakain ng kanin, yung pong prutas at tinapay ang pinakain sa kanya. Alam niyo pa, palapakan po natin ang buhay na Diyos. Siya po ay, sa tulong ng Ama, hindi po siya nagpagdoktor. Pero nung pong nagkasakit siya noong mga oras pong iyon, para pong napanghinaan siya, tinatanong po siya, gusto mo bang magpa-hospital? Parang gusto niyang magpa-hospital. Kasi hindi na po niya kanya, halos pinapasa na lang po siya ng aking kabiyak ng puso, halos maihina lang po siya dun sa kanyang short. Pero buhay po ang Diyos, hindi po siya nagpa-doktor, hindi po siya uminom ng gamot sa pananalig namin sa Panginoon, at siya rin po batid namin siya ay nananalig, siya po ay gumaling. Gumaling po siya sa pamagitan ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama. Ngayon po, hiniling po namin yun ng aming mga kapatid ko, na pati yung dalawang pamangkin po namin, na sila po yung makapag-vigil, minsan po sa isang linggo. Purihin ng Ama, yun po ay naganap, at meron na po silang isang buwan na nagbibigil sa dakong ito. Kaya po, salamat sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Pasensya na po kayo talaga. Ako po ay, alam niyo po, napakapalad ko po, may bonus pa po ako. Dahil nung pong ako'y nag-aaral ng high school, pag nakikita ko po yung mga choir, para pong naiinggit po ako. Isang araw, sana mag-iisang ganun po ako. Pero hindi po naganap yon sa sanlibutan, kundi sa dakong ito. Kaya salamat sa Ama. Bagamat hindi po ako magaling kumanta, kakantahan ko po kayo, higit ang ating Panginoon. Pero may kasama po ako, ang aking kumaring Len. Happy birthday nga pala sa aking kumaring si kapatid na Grace. Birthday rin po niya ngayon. Bagamat wala po siya dito, nawa po maligayang kaarawan po, kapatid. Happy birthday, kumare. Hindi ko po siya mahindian, bagamat napakakati po talaga ng lalamunan ko. Anyway po, since birthday mo naman, sige tara, kaya natin to. Kung alam nyo po, pwede po kayong sumabay. Ano po? Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand
show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, lead me all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you now. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. And lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. And lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you now. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, Lord, all my life. Thank you, Lord. Happy birthday muli, kumare. Happy birthday. Nagpapasalamat din po ako sa aking mga magulang, kapatid, maging sa aking biyanan. Maraming salamat po sa kanya. Sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, nga po ang isang magulang pag nakikita niya ang kanyang mga anak, nakikita niyang ganun ang kalagayan, pero purihin ng Ama. Sabi nga po ng Panginoon, maglingkod kayo sa akin, kailanman hindi ko kayo gugutumin. Kaya yun po ang pinangahawakan ko. Kaya po, yun lang po iniling ko po sa Kanya. Patuloy at patuloy niya pong gamitin ang aking katauhan upang makapaglingkod po ako sa dakong ito. At ganun din po sa kabiyak ng puso ko, sa mga anak ko, sa aking mga kapatid, kay Ate Mirna, Kuya Alan. Salamat po. Salamat po, Mami. Salamat po sa inyo lahat, sa mga alagad ng mga kapatid ko, sa mga CAPS, IDT, mga tagusunod. Salamat po at walang hanggang kagalakan po yung aking nadarama sa mga oras na ito. Kaya po, papuri sa Ama. Thank you po. Ngayon naman po, ang tatawagin ko po ay ang kanyang kabiyak ng puso upang batiin ang nagdiriwang ng karawan na yung kanyang kabiyak ng puso. Si kapatid na J.R. Cao ng Bisal, San Pablo. Purihin ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Talagang wala akong masasabi sa Panginoon sapagkat hindi ko malam kung ano nga po ba yung kagalakan nagmumula sa Kanya. Sana po madama natin lahat yun. Hindi sa material na bagay, kundi sa espiritu na sa kabila ng ano ka man ngayon,
pinagkakaloob niya yung talagang kagalakan na unang-una po, papurit pa sa salamat sa Panginoon sa panibagong taon ng kabiyak ng puso ko na pinagkaloob niya. Talaga pong kapag tayo naging matapat sa Panginoon at nagtiwala tayo sa Kanya, na makikita natin kung ano kung paano siya kumilos. Kaya walang hanggang pasasalamat sa Kanya at sa kabila ng mga bagay na pagsubok na dinadaanan, hindi niya pinadadama kundi talagang siya ang kumikilos. Kaya napakabuti talaga ng Diyos. Yung sa kabiyak ng puso ko, kanina po kasing umaga, pagkagising namin, naglalaban na siya. Naupo po ako doon sa harapan. Tinitingnan ko po siya, tinanong ko po kung gano'n na edad niya. Sabi po, 43. Tinignan ko po siya, sabi ko po, para kang hindi 43, para ka lang 33. Natawa po siya kasi po, yun po ang unang bumihag sa puso ko. Pagka siya natatawa, talaga namang nangingiti . Kaya ako naman po sinabing 43 para hindi na po ako pagluglugin ng labahan niya. Kasi po ako tagaluglug ng labahan niya, hindi lang pala luglog, pati pala down pasasakop din sa akin. Kaya talaga napakabuti ng Diyos. Talagang kailangan ang Panginoon na pag nakita Kanyang sa kabila ng may pinagdadaanan kayo, patuloy kayo nagtutulungan. Ako po naniniwala at nananalig at totoo po yung sinabi na yung pong ibang mga bahagi ng ating mga kapatid na sabi po, hanggang daw nabubuhay yung ating mga mahal sa buhay, ipakita natin yung magagawa natin. Ako po hindi ko sinasabing na ipapakita ko 100%. Subalit ako'y naniniwala po na kapag ka po wala na yung kabiyak ng puso mo at hindi mo nagampanan yung talagang gampanin mo sa Kanya na para siya mahalin hanggang siya nabubuhay, talagang mananangis ka. Yun po ang nagaganap sa tao. Dahil po sa kakulangan nung habang nabubuhay, kulang ng pag-aaruga o yung pagmamahal na tinatawag, talaga pong huli na ang lahat. Alam ko po, batid nyo rin po yung bagay na yon sapagkat yun po, binabahagi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Kaya po sa atin po rito lahat, may mga karamdaman man o wala, yung mga kabiyak ng puso natin, bigay natin yung marapat. Ibigay po natin, hindi man natin maibigay sapagkat walang makakapantay sa pagmamahal ng Panginoon. Yung pong sa bilang tao para po, halimbawa, mauna po siya sa akin, hindi na po tayo ipagkakatiwala sa Ama, hindi tayo mananangis dahil tayo nagkulang. Ayun po, yun po ang isang pinaabot sa atin ng Panginoon. Kaya napakabuti po ng Diyos. Laging ang papurit parangal sa Kanya sapagkat tayo kumikilos tayo hindi sa ganang katauhan natin, kundi sa ganang Panginoon. Yun po ang totoo. Sa dating buhay ko nga po, hindi niyo po ako mapagsasalita ng ganito sapagkat ako po talaga hindi po ako mapagkatao hindi po ako mapagkibo, pero sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, nabago niya ako sapagkat sa tao po walang imposible kapag hindi po ka na ng Panginoon. Lahat magagawa mo, lahat ng kabutihang ipadadaman niya. Kaya po sa pagkakataon pong ito, hindi man po ako mga awit. Ito po, awit na ito para sa Panginoon sa pagbibigay niya ng panibagong taon at sa marami pang taon na ipagkakaloob niya sa kabiyak ng puso ko. Para sa iyo, Ama. Jesus, buhay ka ngang totoo sa mga pagpapala mo. Kahanga-hanga ka, O Kristo, salamat po sa iyo. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan.
Purihin, purihin at sambahin sa Espiritu ng katotohanan. Jesus, kami patawarin sa mga sala namin, kahanga-hanga ka o Kristo, salamat po sa iyo. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Buhay po ba ang Diyos? Yun lang po ang iiwan ko sa inyo. Sa kabila po ng bawat isa atin, may pinagdadaanan, ang Diyos ang katugunan. Sa paniniwala at pananampalataya natin sa Kanya, sa dakong ito, sa katawan ng mahal na Apo Kunching. Batid ng Ama, ang bawat isa sa atin dito. Lahat may pinagdadaanan. Subalit sa tulong ng Banal na Espiritu, sa mga mensahe ng mahal na Apo Kunching, talaga pong namnamin natin at tanggapin natin, gagaan. Sapagkat wala po siyang pinatutungkulan, kundi para sa lahat po yung mensahe ng Banal na Espiritu. Kaya napakabuti ng Diyos, pinasasalamatan ko po ang mahal na Apo Kunching sapagkat sa dakong ito may isang taong tumanggap ng atas ng Banal na Espiritu, Diyos na hindi natin nakikita. Yun po ang ating pinaglalabas sa dakong ito na kung makikipagtutuhanan nga raw po tayo, madadama natin, ipadadama sa atin ng Diyos kung paano siya kumilos. Kaya muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa inyandog mong awitin sa ating Panginoon. At salamat po sa nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito. Ang susunod po na magbabahagi ay isa pong CAPS. Si kapatid na Mauro Malonzo ng Bisal, Santo Niño. Salamat po, Kuya Arce. Lord, maraming salamat po muli sa iyo at pinasasalamatan po kita, pinapupurihan kita sa walang hanggang patnubay po at pagpapagaling niyo po sa aking mga karamdaman. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating po mga minamahal na alagad, sa mga choir po, sa mga pasyente at mga tagasunod. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang mai-share ko sa inyo bilang po isang CAPS po. Nung nagdaang Oktubre po, ako po ay muli po ay nagkaroon po ng sugat sa buong katawan. At ito po ay talagang, masasabi niyo po talaga na pag nakita niyo po ako, mapulang-pulang katawan at puro sugat. Pero salamat po sa Ama at muli po hindi niya ako pinabayaan. At pangalawa po sa ating minamahal na Apo Kunching na siyang laging gumagabay po sa atin na binigyan niya po na muli ng kagalingan ang aking karamdaman. Kaya po, ang mai-share ko po sa inyo, mga kapatid ko na may karamdaman, manamilig lang po tayo sa Diyos na Ama, sa Diyos na buhay. Hindi po niya tayo babayaan at anuman po ang ating karamdaman, bibigyan niya po ng kagalingan. Magtibay lang po tayo, manalig sa Kanya. Ibigay po natin ng 100% pananalig at pagagaling niya po tayo sa ating mga karamdaman. Kaya po ako, taos puso po nagpapasalamat sa Ama. Sa kabila po ng ako po ay naging makasalanan, naging talusira po ako sa Kanya.
hindi pa rin po niya ako pinababayaan hanggang sa huli po ay binibigyan niya ako ng dambalat at sa pamagitan po ng mahal na apo, nagpapasalamat po ako sa kanya sapagkat muli po ay kung ano man po ang aking pagkakamali, binibigyan po niya ng pagtatama. Kaya maraming salamat po sa Panginoon, sa ating mahal na apo. At kaya po sa mga pasyente po, magtibay lang po tayo. Bigay po natin pananalig at pagtitiwala sa Ama. Hindi niya po tayo pababayaan hanggang sa huling sandali po ng ating buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa iyong binahagi. Isa po ako sa patutuo na siya po talaga ay nagkaroon ng karamdaman sa balat at buong katawan po yan. Pero po ngayon hindi po halata na siya po ay nagkaroon ng sakit sa balat. Kaya buhay na buhay po talaga ang Diyos na ating tinatawagan at pinaglilingkuran. Salamat po, Ama. Ngayon po, ang susunod po ay ang ating pong Mother of the House na si kapatid na Marisa de la Cruz ng San Roque, Baliwag. Salamat sa iyo, Ama. Papuri sa iyo walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang lakas at tibay mo ay patuloy mong iniaalay kanino man upang makalaban sa anumang pagdalisay na pahintulot mo at sa bawat araw ay matigib ng kagalakan ang aming buhay sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa bawat araw tuwirang inalay mo upang paglingkuran ka ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Sabi ko nga, lulubog lilitaw ako itong lingkong ito. Gawa ng ang pagsubok, ang pagdalisay ay niraratsada po ni Satanas. Ano po? Subalit salamat sa Ama sapagkat sa pananahimik, sa isang walang hanggang papurit pasasalamat sa Ama at pagdulog, pinatutunayan lang niya na ang kapangyarihan niya hindi kaya ng kalaban. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Lingid po sa inyong kaalaman ay nagkaroon ako ng karamdaman at purihin ang Ama sapagkat pagkatapos po ng karamdaman ko, nakatighaw ng ilang araw at dumatal naman po ang dalawang karamdaman para sa aking kapatid na Pearl at sa aking alaga po, sabay sila. Sabi ko po, nung Wednesday po ng gabi, hindi na po kami nakapaghintay at ginaw na ginaw si kapatid na Pearl sa sobrang sipon at ubo, walang patid na pag-ubo. Sabi po niya sa akin, Mother, sabi niya, may lagnat ako. Kung maaari, umuwi na tayo. Gusto ko na magpahinga. So umuwi po kami maaga, may lagnat na rin po yung kasama ko, yung aking alaga. Ito po, pag nilayan niyo po, hindi po ito isang pagmamagaling. Subalit sa bawat pagdalisay na dulot ng kalaban, na pahintulot ng ating Ama, hindi po isang kahinaan o karupukan ang maaring maghari sa sinumang nananalig sa Diyos, kundi higit na pagpapalalim ng pananalig at higit na katatagan at tibay na ang Diyos ay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ligid po sa inyong kaalaman, hindi po ako makalakad nung nakaraang linggo at kasalukuyan pa lang po ako nagre-recover. Kaya nung naramdaman ko na may karamdaman ang aking kasama, si kapatid na Pearl at yung alaga ko, inihanda ko na po yung sarili ko, na sabi ko, Ama, batid ko po nakasama kita sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching at mga kapatid ko pong alagad, na sa bawat pagmamasid ay sa tuwin ay tumudulog sa bawat isa upang makayanan ang anumang pagdalisay na pahintulot mo. Kaya sa paaming paglisan sa dambana, hindi man kami nakaabot ng pagbibindisyon ng mahal na Apo, nananalig po kaming lubos na kasama pa rin po namin kayo bilang espiritu sa aming tahanan upang makibaka at tuwirang huwag mo akong pahintulutan na iwanan. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, sabi ko nga sa aking sarili, minsan, ito pakinggan niyo po mga pasyente, malaki pong kaukulang pagtitibay ang kailangan tupdin ng may mga karamdaman. Sapagkat, ang may mga karamdaman, kung mahina po ang loob,
at mahina ang pananalig sa Diyos, nakapanghihina na nag-aalaga. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nang dahil sa nakaganapan na kapag mahina ang loob ng may karamdaman, doon din pumapasok ang pag-init ng ulo na nagbabantay. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito binahagi sa inyo? Sapagkat ito po yung pinakita sa akin ng Ama na senaryo. Sa dalawang inaalagaan sa kabila ng aking karamdaman na hindi ako pagdaka kaagad ay nakakatayo at nakakalakad. Salamat sa Ama sapagkat sa kalooban at pahintulot niya na magkaroon ng karamdaman ng dalawa kong kasama, ang sabi ko po sa mahal na Apo, huwag niyo po akong alalahanin sa pagdulog at pagdulog ng mga kapatid ko. Alam ko po na ang patnubay ng Ama ay nasa amin. Sa kabila ng aking nararamdaman, hindi ako magpapagapi sapagkat yun ang magiging daan upang maramdaman ko sa sarili kong magaling na ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, pag nilayan nyo, hindi po pinagkaloob na sabay-sabay kaming tatlo. Hindi po pinagkaloob na sabay-sabay kaming tatlo. At sa kalooban ng ating Ama, sabi ko nga, Ama, napakadakila mo. Sa bawat pahintulot mong pagdalisay, kung magmumuni-muni at magsusuri lamang ang tao, hindi ito kahinaan o magiging daan ng karupukan. Kundi, kapag may pinalaya siya at may pinahintulot na muling pagsubok, doon ay matatarok mo sa sarili mo na hindi magagapi ang ating Ama, ang Kristo, ang banal na Espiritu ng sino mang kalaban, maging ang tao. Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po nakita, nasabi ko nga, bawal sa aking kumarga. Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa 2 araw po na hindi ako pumasok at may ito po ang taas na lagnat, si kapatid na Pearl may lagnat. Si kapatid na Pearl walang patid ng ubo. Ang hindi lang po yata niya pag ubo ay yung pag umiihi siya. Walang patid na ubo at pinipikit ko na lang ang aking mata. Habang umuubo po siya at nahihirapan na huminga, sabi ko sa sarili ko, wala akong magagawa para sa'yo. Kundi sa oras na ito, Ama, bigyan mo po ng lakas at katatagan ng aking kapatid ng pananalig sa iyo at pagtitiwala na ikaw, Diyos na buhay na ang pinaglilingkuran sapagkat walang makapapatid ng kanyang ubo kundi ikaw lamang. Buhay po ba ang Diyos? At pagdaka, syempre po, ilalaga mo ng mainit-init, ikukuha mo ng ganito, tapos ito po ay sumusuka, sumisigaw sa sakit ng tenga, paano mo apuhapin? May nararamdaman ka? Subalit salamat sa Ama, paroot pa rito, sapagkat kung ako po ay magkakaroon ng kasama, hindi ko matitest ang sarili ko na magaling na ako. Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa Ama, sapagkat kasama niya ako, kasama ko siya, at magkasama po kami sa pamamagitan ng Espiritu. Ang mahal na Apo ay hindi man nakatungo, subalit ang pagdulog ng mga kapatid kong alagad at ng mahal na Apo, sa tweet na po ang kanyang text ay walang humpay, na ina-update po niya kami, kumusta kayo mga kapatid? Sabi ko, mahal na Apo, okay lang po kami, sapagkat kung hindi po pahihintulutan na maganap ito, hindi ko rin masyadong matitest pa kung magaling na ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Salamat sa Ama, sapagkat isa lang po ang aking iiwanan sa inyo mga kapatid, lalo na sa may mga karamdaman. Habang pinagmamasdan ko po ang kapatid na Pearl na walang patid sa pag-ubo at yung paghinga niya, nagpuri ako sa Ama, sapagkat nasilayan ko po sa kanya yung kaukulan na kalakasan ng kanyang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Na naroon yung kaukulan na, sabi ko, kapatid, kaya mo? Kaya ko, sabi niya. Ako bilang po tagabantay sa kanila, na dalawa po silang yung isa nakaupo, yung isa nakahiga. Habang pinagmamasdan ko po sila, parang bilang pagkatao gusto ko lumuha, subalit ayaw bumatak ng luha ko. Buhay po ba ang Diyos? Na sabi ko po, bakit hindi ako maluha? Parang gusto ko lang lumuha. Subalit hindi pala kailangan lumuha para lang malumbay ka. Kundi naroon yung, sabi ko kay kapatid na Pearl, alam mo, bakit ganito nararamdaman ko? Nagagalak pa ako sa nasisilayan ko sa inyo ngayon. Sapagkat tingnan mo ako, nakakalakad na ako. Kahit anong gawin ko, wala na akong nararamdaman sa katawan ko. Subalit, kayo kako, pag ganyan nararamdaman nyo, okay ka lang ba kako? Okay lang kako. Ito, malakas din po ang kalooban. Sumasakit po yung tenga niya, yung 2 kamay niya, ipinapasok niya sa tenga at pinaiikot po niya. Sabi niya, Mama Isa, sabi niya, pagagalingin ako ni Jesus, sabi niya, sumisigaw po yan. Aalala ko po ang mahal na Apo kapag ginagamit po yung 2 daliri para ipasok po sa 2 tenga, tapos pinaiikot po, nawawala po yung sakit.
at hinaplos ko po siya. Alam niyo po, mga kapatid, doon ko po nakita na kapag ang pasyente po pala ay malakas ang loob at pagtitiwala sa Diyos, mas malakas ang loob na nagbabantay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po pala ang aral. Kaya kayong mga pasyente, kung may mga karamdaman kayo, para hindi po kayo nasisigawan na nag-aalaga sa inyo, para hindi kayo kinaiinisan nag-aalaga sa inyo, lakasan niyo pong loob niyo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kung hindi lalakas ang loob nyo, walang makatutulong po sa inyo, kundi tanging ang Diyos lamang. Kaya kung pinananaligan po ng bawat isa na ang Diyos ay buhay, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay naghahayag ng salita, tibayan nyo po ang loob nyo at wag po kayo manghina. Sapagkat, yun po ang natuklasan ko. Habang pinagmamasdan ko po ang kaganapan kay kapatid na Pearl na walang patid sa pag-ubo at hinihingal, alam nyo po, kung dadalhin po siya sa doktor, maaaring turukan ng kung ano-ano. At pagdaka sa sobrang pag-ubo, maaaring pumutok na yung balon niya sa liko, sa baga niya. Nagpapalpitate po ang heart niya, pati yung baga niya. Subalit salamat sa Ama, anong pinapupurihan ko sa Kanya? Sapagkat sa oras ng pagdalisay, yung katawang lupa ng sino mang dinadalisay, binibigyan ng lakas ng ating Panginoon. Buhay mo ba ang Diyos? So ibig sabihin, kung hindi nyo lang po tatanggihan ang kaloob ng Diyos sa bawat isa, wala nga po talagang malulumbay. Buhay po ba ang Diyos? At kanina po, kagabi po, nung dumulog po kami, sabi po ng mahal na Apo, mahal na kapatid ko, kumusta na kayo? Sa akin, talagang napakalaking gamot na yon. Sabi niya, angkinin mo, magaling na sila. Sa text pa lang, kapag inangkin mo ng magaling sila, walang magiging puwang ang kalaban para sirain pa ang pananalig mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya pinanghawakan po namin yon at kanina madaling araw, alam niyo po, kanina po ako nakaramdam ng pagal na katawan. Siyempre po, sa 2 araw na walang patid na pag-ubo, hindi ka rin makakatulog kahit nagbabantay ka. Nakaupo lang po siya, tapos hinihingal, walang patid sa ubo, at ito naman po ay mataas ang lagnat, sumusuka pa. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga sa Panginoon kanina, Ama, ang sarap ng pakiramdam ko sa mga kaganapang ito. Sapagkat, balanse ka kapag pinahintulot mo. Amen po ba yun? Pinatutunayan lang ng Ama na sa kaparaanan na pinagaling po ako ng Banal na Espiritu sa katawan natin mahal na Apo Kunching, tapos sabay po na nagkasakit yung dalawa, ibig sabihin, hindi pinahintulot ng Panginoon na kaming tatlo'y sabay. Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita po, walang magagawa ang tao, kundi ang ating Diyos ay may magagawa na magbibigay ng lakas sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? At kanina po, nung nagpuri po ako kaninang 3:00 ng madaling araw, katext ko rin po ang mahal na Apo. Ina-update po niya ako sa text. Sabi ko, mahal na Apo, wag na po kayo mag-alala sa amin. O kayang-kaya, hindi po matitinag ng kalaban ang aming pananalig. Sapagkat sa kaparaan ng ganito, kaya lang po hindi ako pumasok ng 2 araw, walang patid sa pag-ubo, mag-aakyat baba lang po, wala rin po mangyayari. Hindi ako makakonsentrate ng pakikinig, kundi walang humpay na panalangin. Kaya sabi ko po sa mahal na Apo, inaangkin ko po, bukas, malaya na kami. Alam niyo po, kanina ko lang po naramdaman yung pagal na katawan, na gustong-gusto ko pong matulog, magpahinga. Subalit habang pinagmamasdan ko po ang aking tsura, parang nakatulog ako ng pleto. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pakiramdam ko lang sa sarili ko, napuyat ba kami? Nagkaroon ba kami ng kaukulang pagdalisay? Pagkatapos ng pinagdaanan ng 2 araw na walang patid, na pag-ubo at pagdaka, ay itong bata ay may lagnat, up and down ng lagnat, tapos may nararamdaman, hindi ko man lang naramdaman na napagod kami. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po sinambit ito? Hindi para magmayabang kahit mas marinig pa ito ng kalaban. Sapagkat ang kalaban, kung itatago mo yung kadakilaan ng Diyos, tatawa ang kalaban. Subalit kapag pinagsisigawan mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, marinig man niya, mayroon ka pa rin tanggulan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At kanina po, nung 3:00 na ng madaling araw, nagpupuri ako, hindi ko na napigilan. Doon ako pinaluha ng Diyos. Lumuha ko na hindi ko mapatid ang aking luha sa paglaya. Na sa kabila po ng pinagdaanan 2 araw, naroon po yung gaan ng pakiramdam ko, na sabi ko, Ama, maglilingkod na kami mamaya. At batid ko po na sa kaparaanan mo,
ay patuloy mong ibibigay ang kalakasan at hindi mo pahihintulutan na ipagapi kami kay Satanas. At doon ko rin po higit naramdaman ang paglingap ng Diyos sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Salamat sa inyo po mga kapatid kong alagad, sa inyong pagdulog. Salamat, napakalaking bagay po sa mga CAPS at lahat sa inyong mga pasyente. Magdulugan po tayo sapagkat syempre po ang kalakasan ng kalooban ay hindi gagawin ng tao, kundi kaya nagaganap ito dahil may regalo ang Diyos sa ating espiritu na magdudulot ng lakas. Buhay po ba ang Diyos? Kaya habang umiiyak po kanina ako ng pag-awit sa ating Panginoon, sobrang gaan naman ang aking pakiramdam. At sabi ko nga, kapag ikaw ang nagpahintulot ng pagdalisay, walang mababakas kapag binigyan mo ng kalayaan. Buhay po ba ang Diyos? At sa bawat araw, doon mo mararamdaman, sabi ko nga, di bali na lang na hindi ako makakain. Basta ang mahalaga, ang pagkain ng yung aral ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay mabusog ang aking kaluluwa. At pagdaka, di bali hindi ako makakain, basta hindi ko lang mapabayaan. Yung kaukulang aking mukha, na sa kabila aking pinagdaraanan, ayoko makita ako na haggard ng mga tao para sabihin nila nagagapi ako ng kalaban. Hindi po. Kahit walang tulog ng ilang araw, salamat sa Diyos sapagkat doon mo po nakikita ang kaukulang pangangalaga ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba yun? Kaya kayong may mga karamdaman, maging malakas ang loob nyo. Sapagkat kung hindi po ito naganap sa amin, sa aming pamilya, hindi ko masasambit sa inyong, hindi ko maipapatutuo sa inyo na dapat ganito ang gawin ng may mga karamdaman, upang sa gayon po, anuman ang mithiin ng Diyos, sa bawat isa na sila'y pagalingin, madaling makapasok, sapagkat malinis ang isip, malinis ang puso, malakas ang loob, at tuwira nagtitiwala na may Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat araw sa dakong ito, kung paano ang kaukulan na sabi ko nga, malaya na kami, at sa tuwina, ang sambit sa Ama, sa iyong kalooban ay mabubuhay kami, sa iyong katapatan ay magiging matapat kami, at sa iyong pag-ibig ay di kami lilimot sa iyo. Kaya habang kanina po ang bata ay sumasakit ang kanyang tenga, na ginaganon po niya, sobrang sakit, yung prolong na sipon, naranasan niyo man po kung paanong parang sinusundot yung tenga mo. Salamat pa rin sa Ama, sapagkat sa kaparaanan na dulot niya sa bawat isa, naroon yung kaukulan na, sabi ko kay kapatid na Pearl, birthday mo bukas, kaya happy birthday din kapatid na Pearl, pinalaya ka ng Ama. At salamat din sa may birthday, happy birthday Tita Grace at kay kapatid na Monet. Sila po na may mga kaarawan bukas, ngayon si kapatid na Monet at bukas si Tita Grace at si kapatid na Pearl. Pinupuri ko po ang Ama sa kaparaanan ng mga pagdalisay sa bawat hinirang. Sa pagdalisay na pahintulot ng ating Ama sa mga lingkod niya. At nawa po kung paano nagtitibay ang mga lingkod sa pananalig sa ating Panginoon, maging kayong mga tagasunod ay higit po kayong magtibay sapagkat kung nakikita niyo pong lumalaban ang mga hinirang upang mapagtagumpayan ang pagdalisay ng Diyos, kailangan higit po kayong lumaban sapagkat mild lang po kayo, mild lang po yung sa inyo. Na sa palagay nyo, akala nyo wala kaming pinagdaraanan, mahirap po, mahirap. Subalit, naroon ang sarap sa kabila ng hirap sapagkat alam mo na hindi ikaw bilang taong gumaganap, kundi may Diyos Espiritu na nangangalaga sa iyong buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ito po ang iwanan ko po sa inyo. Itong batang ito nung nagkasakit, hindi siya uminom ng gatas magdamag, hindi uminom ng tubig magdamag, hindi rin siya umihi magdamag, kaya mataas ang lagnat. Subalit walang kaba sa aking puso, sapagkat sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, sa tuwin ay sinasambit niya, gagaling kayo, makakalaya kayo, lumaban kayo, yun ay isang kalakasan na kung kayo po ay tatanggap sa bawat pahayag ng banal na Espiritu, ano man ang kahinaan ninyo ay mapapalakas na totoo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, ang pagbabahaging ito ay magdulot po sa inyo ng higit na pagtitibay. Magdulot po sa inyo ng aral kung paano po ang kalooban ng Diyos sapagkat kung wala pong magtitibay, walang makatutuklas ng kabutihan ng ating Diyos. Kaya sa bawat araw, kung paano ka nagpapakatibay, nagpapakalalim, patuloy mong matutuklasan ang kalaliman ng Diyos na sinasamba mo sapagkat ang kanyang paghahari ay laganap na sa mundo. Kaya sa bawat oras, sa bawat araw, kung ikaw man ay dinadalisay, huwag mong pahintulutan
na ito ay tanggihan, kundi ibigay mo ng buong buo ang puso mo sa kalooban ng ating Ama at marami ka pang matutuklasan. Hindi sapat yung makinig ka lang, hindi sapat na pagkatapos ay nakalimutan mo na, upang higit nyo pong maramdaman ang gagawin ng Diyos sa buhay nyo, sa pagtanggap nyo po ng mga aral. Hintayin nyo po ang kaganapan. At sa bawat kaganapan, kung ito man ay makasasakit, huwag nyo pa rin pong iwanan, huwag nyo pong talikdan, kundi tanggapin nyo ng buong buo, sapagkat sa pagtanggap mo ng buong katapatan, ang Diyos pa rin ang magpapalaya sa iyo. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, at nawa tayong lahat ay magtagumpay sa pakikibaka sa ating buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mother, sa napakagandang ibinahagi po sa amin sa umagang ito. Ngayon po, ang tatawagin ko po ay isang alagad. Panay po ang tingin niya sa akin. Para po bang sinasabi niya sa akin na magsishare ako. Kaya po tatawagin ko po siya, si kapatid na Berhel Bustamante ng Bukana. Tunay na dakila, mahiwagat mapagpalang Ama, maraming salamat po sa oras na ito na muli pinatunayan mo ang kadakilaan at kapangyarihan mo. Basbasan mo po ang labi at bibig na taglay ko upang maisiwalat ko po ang kadakilaan mo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po, amen po ba? Pakibati nga po natin ang ating mga katabi ng kapatid. Magandang umaga. Paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Medyo malamig na naman po ang hangin, kaya paalala ko lang po, nawa po'y habang ako'y nagbabahagi, huwag niyo naman po sana akong tulugan. Amen po ba? Kaya napakadakila po ng ating Panginoon, napakaganda po ng pahayag ng ating Mother of the House. Sa lahat po ng mga naririto, nakakagalak po ng puso na muli sa araw po na ito, ang banal na dambana ng ating Panginoon ay punong-puno. Lahat ng mga anak niyang naririto, nagpupurit, nagpapasalamat sa Kanya at sama-samang humihiling ng awa at habag niya. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang aking pong ibabahagi ay kaugnay din po doon sa sinambit po ng aming pong mahal na Mother Marisa, na kung lubos ang pananalig, kung lubos ang paniniwala, kung matapat ang iyong pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos na dakila, sa pamamagitan ng Espiritu Santong binaba sa lupa, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Mga kapatid, text lang, kung pagtitiwalaan mo, kaganapan ng kahiwagaan ay masisilayan mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nung nakaraan pong Webes po ng umaga, plano po ng aming buong pamilya na magtungo po sa Divine Mercy, sa Marilao po, sa National Shrine po ng Divine Mercy. Pagising ko po, medyo late na po ako natulog ng gabi ng Miyerkules, medyo parang mabigat po ang aking pakiramdam. Ang sabi ko po, ba't kaya parang nagagawaan na po sa labas ng mga kakainin, parang tamad na tamad po akong bumangon. Hanggang sa nandun po ako sa loob ng bahay namin, may narinig po akong isang tao na pamilyar yung boses, kapitbahay po namin. At ang sabi po, nandiyan po ba si Berhel? Sabi po niya, sabi po ng aking nanay, nandiyan. Bakit? Kasi yung anak ko ay may sakit. Pinagamot na namin sa doktor, ilang araw na siyang umiinom ng gamot, pero parang wala pa rin nababago. Yung mga ibabahagi ko po sa inyo, hindi po ito isang pagmamayabang, kundi dito nyo po mapapatunayan ang pagkilos ng ating Panginoon. Sabi ko po sa isip ko, nanlamig ang aking katawan. Hala, sabi ko, may sumusundo para ibigay ang marapat at kaloob ng ating Panginoon. Pero ang sabi ko, di pa ako nakakapag-text sa mahal na Apo Conching at hindi pa ako nakakapagpaalam.
Subalit dahil po sa pananambitan ng ina na mapuntahan po ang kanyang anak at napanaginipan daw po ako na siya po, yung anak niya ay tinunguhan ko. Ngayon po, habang naglalakbay po kami sa daan, papunta po sa kanilang bahay, ang sabi po niya, hirap siya sa pag-ihi at masakit yung kanyang puson. Sabi po ng Espiritu sa aking isip, pasubali ko anak, kumain siya ng maalat na sitsirya. Sabi po ng kanyang nanay, kasi naglamay sila sa patay nung nakaraang gabi. Pagdating po sa bahay, ang sabi ko po sa bata, kasi yung maalat ay nakain mo. Kasi Kuya Berhel, nung naglamay kami sa patay, kumain kami fish cracker, ganyang karami Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po, ang sabi ko po, anong nararamdaman mo? Pag lumalakad po siya talaga pong namamalipit at madampian po ng palad lang itong puso niya para po siyang makukulap sa sobrang sakit. At nung gabi daw po na yun ay nangingiki siya sa ginaw. Ngayon po, bilang tao, wala po akong alam gawin. Subalit, bilang lingkod at hinirang ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, dinampian po yung puson at pinanalangin ng buong katapatan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kasama po ng pagkalinga ng mahal na ina at syempre po sa pangalan ng mahal na Apo Conching. Hanggang pinainom ko po ng tubig at umihi po itong bata. Sabi ko po, kumuha ng mga dahon-dahon na ganito at maglaga ng tubig, babanyusan. Noong pong binabanyusan siya, nakita ko po yung bata na para po siyang walang dugo. Maputlang maputla. Pero pilit ko pong inaalis sa isip ko yon hanggang sa nabanyusan na po. Pagdating po sa kwarto, nakita ko po na parang nagkakaroon po ng kulay yung katawan ng bata. Tapos po nag-text po ang mahal na Apo Conching doon po sa kaibigan ng may anak doon sa pasyente. Sabi niya, mga kapatid, manalig kayo, kagalingay sa kanya, Ave Maria Purissima. Noong pong narinig ko ang salitang kagalingan ay sa kanya, lumakas na po ang loob ko. Nagtiwala na po ako na nampalatayang lubos nakakamti ng batang ito ang kagalingan. Purihin ang Ama, ang ilang araw na walang kagalingang nakamtan niya. Kahapon po nagtungo sa bahay ang kanyang ina. Normal na po ang pag-ihi ng bata at wala na pong sumasakit sa kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po ako ang nagpagaling at hindi rin po kung ano-anong ginawa, kundi ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching ang ginawang kasangkapan upang ang kapangyarihan ay dumatal at ang kahiwaga at kagalingan ay tuwirang makamtan. Amen po ba? Una po yun. Pangalawa po, nung isang gabi, pagkatapos po namin nagsimba ng Marilaw, natulog na po kami dahil pagod. Madaling araw po, bumubukan liwayway mga bandang alas 5, kasarapan po ng aking tulog, may narinig po ako na parang nagbo-blow. Sabi ko po, sa isip ko nabalikwas ako, nakita ko po ang aking kapatid na bunso na nakadapa po sa kama at blow po ng blow ng mga acid, maaasim. Bilang tao po, parang di mo na naman alam ang gagawin. Subalit bilang lingkod ng Diyos, kailangan maging matatag. Unahin ang pagdulog at pagtitiwala na hindi kami pababayaan ng Ama. Tayo pong lahat, mga kapatid, ang pag-blow po niya, tinapatan po ng maligamgam na tubig na may asukal. Pag inom po niya ng 2 baso, purihin at dakilain ang ating Ama. Ganap din pong naparam ang karamdaman niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At pangatlo po, kahapon pa rin po, ganon din po kaganapan sa aking kapatid, alas 5, so nang nag-uumaga po, nagpunta po muna kami ng sementeryo, mayroon po kami dinalaw ang aking puntatang. Pagkatapos po, ay umuwi na po kami. Nag-almusal po kaming sama-samang pamilya. Pagkatapos po namin mag-almusal, kinuha ko po yung cellphone ng aking tita para po makinig ng mga mensahe na nakabidyo po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Hanggang sa walang ano-ano po, bigla po kaming may narinig na napakalakas po na pagbagsak. Lahat ng kasangkapan ay bumagsak at para pong mayroong isang malakas na hampas na tumama. Sabi ko po, nako, kadaming nabasag. Pagkasabi ko po ganun, biglang kumabog po ang aking dibdib. At ilang segundo po narinig ko po ang aking pinsan, Nanay, 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 Berhel, Berhel. Sabi po niyang ganun, si nanay, si nanay. Bilang tao po, di mo alam kung ano nga abutan mo senaryo, kung duguan,
kung walang buhay, kung walang malay o ano. Pagpasok ko po ng pinto ng bahay ng aking tita, nakita ko po ang aking tita binubuhat po ni kapatid na Jay at ng dalawa niyang anak na pinipikit po ang mata at nawawala ng malay. Mga kapatid, ang nasambit ko lang po, Ave Maria Purisima, Simpicado Concebida, manalig kang di ka pababayaan ng Ama. Kumuha po ako ng maligamgam na tubig sa bimpo, pinunas ko po at pumipikit po ang aking tita at umiikot daw po ang paningin. Mga kapatid, mula po sa tinuntungan niya na banggera na nililinis na kasangkapan, bumagsak po siya sa simento na balintwad. Ngayon po, nasalat ko po yung bukol niya, halos dumoble po ang ulo niya sa laki ng bukol. Sa bilang tao po, ospital. Bilang tao po, kagad matataranta. Sabi ko po, manalangin kayo, magtiwala kayo sa Ama. Hanggang sa nagkamalay po ang aking tita. Eto na po, nang tinatawagan ko po ang mahal na Apo Conching, di po siya sumasagot. Sabi ko po sa aking inda na nanginginig ang katawan, Inda, pumanatag ka na, buhay na, may malay na, pasukin mo. Kinausap po niya ngayon yung tita ko habang nakaupo po sa kusina. Nung lumayo po ako, bigla pong tinirik ng tita ko ang kanyang mata na para pong malalagutan ng hininga. Ngayon po, ginanito ko po ang kanyang panga, manalig ka, di ka pababayaan ng Ama. Sabi ko po, at ngayon po sinugod namin dito sa Dambana, emergency po. Nakabukas po ang lahat ng bintana ng kotse sapagkat nahirapan po siyang huminga. Tapos tinitirik po ang mata sa sasakyan, lumabang ka, pagtungtong mo ng Dambana, magaling ka na. Tumawag po at nasagot ng mahal na Apo Conching cellphone dito po sa Sitio 2, iniintay na daw po niya kami at manalig magtiwala. Mga kapatid, ang malaking bukol po ng aking tita na halos madoble ang ulo niya, binanyusan po ng mahal na Apo Conching sa patnubay ng ating Panginoon. Ngayon po, ang aking tita ay pantay na ang ulo niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nandiyan po ang aking tita, wala pong ospital, walang gamot na ginamit, tapal ng aksibal, banyos at pagtitiwala sa Ama. Naalala ko po ang salita ng Banal na Espiritu, kung ang dagat, kaya kong hawiin. Kung ang bundok, kaya kong tibagin. Kung ang lupa, kaya kong bitak-bitakin. Ang bukol ng tao, kaya kong tunawin. Mga kapatid, napakamaraming salamat po sa ating Panginoon. Sa kabila ng maraming pinagdaraanan sa buhay, higit naming nararamdaman ang kanyang wagas at dalisay na pagmamahal. At kailanman po di niya kami pinabayaan, mga kapatid, kung kami lang po, di namin kaya. Kung kami lang po, di namin makakaya. Kaya namin nakakaya dahil may Diyos kaming kasama. At higit sa lahat, may Apo Conching na sa aming kaagapay, kaalalay, gabay at patnubay, sandigan sa bawat pinagdaraanan. Kaya sa inyo pong lahat, mga kapatid na naririto, sa mga may karamdaman, kung ang salita ng Diyos ang inyong lubusang pagtitiwalaan, ang imposible nagiging posible, ang di kaya ng tao kaya niya, at ang magagawa ng Diyos ay walang makakahadlang kapag nakita niya ang iyong katapatan sa pamamagitan ng pananalig at pananampalatayang lubusan sa Espiritong Banal na binabasa kalupaan sa katauhan ng kinalugdan. Apo Conching ang pangalan. Nawa po sa tatlong kaganapang binahagi ko ang kahiwagaan ng amay na batid nyo na may Diyos palang buhay na sa tao'y nagmamahal, gumagabay, pumapatnubay at nagbibigay ng kahiwagaan sa dakong ito sa pamamagitan ng Diyos na totoo bilang Espiritu Santo sa katauhan ni Apo Conching, kinalugdang totoo. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat kapatid na Berhel sa napakagandang ibinahagi mo sa umagang ito. Ngayon po ay inaanyayahan ko po na magsitayo ang lahat upang pong awitin ang panalangin itinuro